Ang tunay na anyo ni Amay Mask, isang napakalakas na monster na mas malakas pa sa disaster level dragon. Ang pakikipaglaban niya sa isa pang disaster level dragon na monster at ang kanyang komprontasyon kay Saitama. What is up you guys? It is the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang ilang mga chapters mula sa webcomic na tatalakay naman sa pag-appear ng tunay na pagkatao nitong si Amay Mask at ang magiging konklusyon sa gitna nilang dalawa ni Saitama. Before we start, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify kayo tuwing magkakaroon tayo ng bagong video tungkol sa One Punch Man. Nagsimula ang kwento nito sa chapter 120 ng webcomic na kung saan ay tinalo nitong si Saitama ang isang mythical, isang legendary monster na na-revive ng isang napakalaking kulto. Ito ay ang Cruel Dragon. Ito ay ang sumira sa mundo hundreds of years ago at ngayong nabuhay ito, inaakala ng kulto na wawasakin na naman ito at magwawala ito sa buong mundo. However, napakamalas naman ng Cruel Dragon dahil ang pinakaunang kalaban na nakaharap niya ay walang iba kung hindi ang pinakamalakas na kalbo. One tap, patay agad ng Cruel Dragon. Nang dahil dito, mas lalo pang na-amaze itong si Amay Mask sa mga feats na nagagawa nitong si Saitama, kaya nakapag-desisyon siya na gagawa sila ng isang napakalaking proyekto at yun ay ang Supreme Hero Production. Dito ay gagawin nilang isang pinakamataas na level at pinakasikat na hero itong si Saitama dahil nakita nitong si Amay Mask ang potential niya pagdating sa kanyang overwhelming strength. Kinonvince nitong si Amay Mask si Saitama na mag-agree sa kanya dahil wala naman siyang ibang gagawin kung hindi ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay at i-improve niya lamang ang kanyang looks, ang kanyang mga actions at ang iba pang mga factors na makakaapekto sa kanyang daily life being an idol. Dahil na-realize nitong si Amay Mask na kahit na gaano pa kalakas ang hero, kung pangit siya at kung wala siyang kahit na konting karisma, hindi ito nabibigyan ng halaga at hindi ito na-appreciate ng buong mundo. Tulad na lamang niya, bago pa man lamang siya pumasok sa Hero Association, napakarami na ng mga magagandang deeds ang ginawa niya, subalit walang may pake dahil wala siyang looks. However, gumawa siya ng paraan. Itinago niya ang kanyang muka sa pagsusuot ng isang mask. Sa pamamagitan nito, habang tumataas ang kanyang ranking from C class papuntang A class, ay nanatiling kontrobersyal at napaka-misteryoso ng kanyang identity. Subalit dumating ang isang insidente na kung saan ay nabasag ang kanyang maskara. Nang dahil dito natakot siya at iniisip niya na baka panbirian at hindi na siya suportahan ng kanyang mga fans. Subalit nang makita niya ang refleksyon ng kanyang muka mula sa isang tubig, nagkaroon ng napakalaking pagbabago ang kanyang itsura. Hindi lamang ang kanyang napakapoging muka kung hindi, maging ang kanyang napaka-frail at hindi kaaya-ayang katawan ay nagkaroon na ng napakagandang physique. Dahil dito, imbes na bumaba na ang pagiging kontrobersyal ng kanyang pagkatao, mas lalo pa siyang sumikat at hindi siya nanatili sa pagiging isang hero lamang. Naging siyang isang idol. Nagkaroon siya ng napakaraming careers outside of being a hero tulad ng pagiging isang actor. But the thing is, that is where his monsterification started. Nang dahil na nga sa sobrang kagustuhan niya na maging maganda ang itsura, nang magkaroon ng magandang career sa pamamagitan ng pagiging isang idol, ay nag-transform at nag-mutate ang kanyang katawan unnaturally through monsterification. Isa na siyang literal na monster nang hindi niya nalalaman. Subalit nanatili pa rin namang intact ang kanyang consciousness. Unlike the other monsters na mga evil, naghahasik ng lagim at pumapatay ng mga tao, nanatili pa rin sa pagiging isang hero itong si Amay Mask at despite being a monster, nagpapatuloy pa rin niyang tumulong sa mga tao at mas iniisip pa niya ang kapakanan ng humanity instead ng mga monsters. However, ipinagtapat niya kay Saitama na habang tumatagal ay gradually para bang kinakain na siya ng pagiging isang monster at hindi niya alam, maybe at some point ay maging isang literal na monster na siya at mawala na siya sa pag-iisip. For this reason, gusto niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng career na binuo niya, ang lahat ng mga naipon niyang knowledge kung paano maging isang successful na hero ay gusto niyang ilipat at ma-inherit nitong si Saitama. Dahil alam niya na si Saitama ang pinakamalakas na nilalang na na-encounter niya all throughout his life at ang kulang lang daw talaga kay Saitama ay ang kanyang looks at ang mga bagay na susuporta sa kanya, ang mga factors na magpapasikat sa kanya para maging well-known all throughout the world tulad na lamang ng nangyari kay Amay. You know what guys? Actually and honestly, may katotohanan naman ang sinasabi dito ni Amay Mask dahil sinasabi niya na kahit pa anong ganda ng ginagawa mo,
kung wala kang proper screen time, kung hindi ka na-appreciate ng mga tao nang dahil sa hindi ka aya-aya ang mukha mo, ay hindi ka talaga magra-rise up ng ranks tulad na lamang ng nangyari kay MI Mask. Isipin nyo, siya ang rank 1 sa A-class heroes despite not being even on full-time hero activities. Napakarami ng ginagawa ni MI Mask as an actor, pero kung iisipin natin, ito ang bagay na dahilan kung bakit siya nakilala as a well-known hero. Pero knowing Saitama, tinanggihan niya ang offer nitong si MI Mask habang sinasabing hindi daw importante kung ano ang tingin sa'yo ng iyong mga fans at ng buong mundo, kung hindi kung paano mo nakikita ang sarili mo. Dito din ay naalala nitong si Saitama na oras na pala para gawin nila ang sparring nila ni Genos. Nang dahil dito kahit pa umiikot pa ang Ferris wheel, kahit nasa taas pa sila at kahit nakalak pa ang pinto ay umalis na itong si Saitama. Dito napaisip itong si MI Mask na talagang mahirap papayagan itong si Saitama pero hindi siya susuko dahil alam niya at pinaniniwalaan niya talaga na si Saitama ang future ng mga hero. Sa pag-alis ni Saitama ay napansin ni MI Mask na may parabang kakaiba sa loob ng amusement park. Yun pala ay dahil sa may nag-appear na isang monster, isang clown na nagbebenta ng mga balloons at dahil sa kanyang kagustuhan na mag-seek ng attention ay nag-merge na ito sa kanyang costume tulad na lamang ng nangyari kay Phoenix Man. Ang merging na ito ay nag-cause ng monsterification at nagbibigay ng kakaibang abilities sa monster na ito. Papatayin sana ng clown na ito ang mag-ina na hinahabol niya, subalit napigilan siya nitong si MI Mask habang sinasalag ang kanyang hammer at ibinabalik ito sa kanyang muka na halos dumurog sa kanyang ulo at nagpatalsik pa nga ng kanyang mga eyeballs. Subalit hindi namatay ang clown at pumutok lamang ang isa sa tatlong mga lobo niya. Dito na-realize ni MI Mask na maaaring ang function at ang nagagawa ng tatlong mga lobo na yon ay ang mag-serve as a damage absorber at ang kanyang mga lifespan. Meaning as long as may natitira pa siyang mga balloons, mananatili siyang buhay. Naisip dito ni MI Mask na hindi niya pwedeng patagalin ang laban dahil habang tumatagal, lumalakas ang clown na ito dahil napakataas ng potensyal ng kanyang abilities. Kung ngayon pa nga lamang nakatatransform pa lamang niya into a monster ay may ganito na siya kadayang hacks. Paano pa pag nagtagal at nakaipon pa siya ng mas marami pang strength? Papatay na sana nitong si MI Mask ng dalawang sunod pa ang clown para matapos na ang kaguluhan, subalit nagawa siya nitong i-block gamit ang kanyang hammer na nagpapakita lamang na napakabilis ng growth at napakabilis din ang reflexes ng clown na ito. Talagang kung tatagal, magiging mahirap na laban ang kahaharapin ni MI. As of now, hindi pa naman ganun kalaking threat ang pesky clown dahil isa pa lamang itong disaster level tiger. Pero kung magtatagal, tulad ng nangyari kay Phoenix Man, hindi malabong maging isang disaster level dragon din ito na actually mangyayari mamaya kaya mahihirapan si MI. Nang dahil dito, sinabihan niya na ang lahat ng mga tao na lumayo mula sa area at para hindi sila madamay sa mangyayaring laban. Subalit nakilala ng mga tao at maging ng clown na ito ang boses niya nang dahil lang sa sikat na sikat siya. Imbes na lumayo ang mga tao, mas lalo pa silang nagkumpulan at nagrambulan para lumapit sa nangyayaring laban dahil gusto nga nilang ma-witness ang laban ng isang idol. Inisip ng mga taong ito na nasa amusement park na hindi totoo ang nangyayaring komprontasyon na ito sa gitna ng pesky clown at nitong si MI Mask. Akala nila isa lamang itong shooting, isang ginagawang movie kaya imbes na matakot, mas lalo pa silang natuwa at mas lalo pa silang lumapit sa napaka-dangerous na sitwasyon. But as we all know nga, nang dahil lang nga sa ang nagiging source ng monsterification at ng strength ng pesky clown ay ang attention mula sa mga tao, nang dahil dito, mas lalo pa siyang lumalakas over time. Kaya naman napagdesisyonan itong si MI Mask na kung hindi nga niya mapipigilan ang komosyon na nangyayari, kailangan na lamang niyang patayin ang pesky clown as soon as possible. Pero dito siya nakapag-conduct ng isang napakalaking pagkakamali. Tinanggal niya ang kanyang mga salamin, subalit hindi niya inaasahan na tatakbo pala ang dalawang fan para kunin ito as a merchandise. Nang dahil dito, nakita ng pesky clown ng pagkakataon para patayin ang dalawang yun. Pinigilan naman siya ni MI Mask at nag-counter-attack pa gamit ang isang sipa. Nang dahil dito nawasak ang isa pa sa mga balloon ng clowns na nangangahulugan na may natitira na lamang siyang 1 life. However, ipinagpatuloy nitong si MI Mask ang combination of attacks pero dito ay lumakas na ng lumakas ang pesky clown at lumaki na to in terms of size. Hindi na tumatalab ang mga atake ni MI at napakadali nitong binali ang kanyang kanang braso. Mas lalo pang lumalakas ang pesky clown nang dahil lang nga sa nagkakaroon na pala ng live broadcast ng isang news reporter sa loob ng amusement park na nangangahulugan na mas lumalaki pa ang kanyang atensyon. Sa part pa lang na ito ay ginamit na ni MI ang kanyang partial monsterification habang binabalik sa dati ang kanyang nabali na braso. Nag-step back itong si MI para umiwas dito sa pesky clown, subalit hinabol siya nito right away. Sinuntok siya nito ng napakalakas sa ulo na dahilan kung bakit nagpatalsik-talsik at nagpagulong-gulong itong si MI sa lupa.
Hindi lang yon, hinabol pa siya nito at sinubsob at iginudgod ang kanyang muka sa teren. Pagmula dito ay ipinagpatuloy ng pesky clown ng pambubugbog kay Amay. Hinawakan siya nito sa kanyang dalawang paa at ihinampas sa lupa. Dito ay nag-iisip na ang mga tao kung maaaring ito na ba ang katapusan ni Amay Mask. Si Amay naman kahit napakatindi na ng mga injuries, nagawa pa rin niyang hawakan at putulin ang kaliwang tenga ng pesky clown na dahilan kung bakit nabitawan siya nito. Matapos yon, gumante si Amay at nag-counter attack gamit ang kanyang barrage and combinations. Pero nang dahil na nga sa napakalami na ng atensyon na nakuha ng pesky clown, mas tumatagal, mas lumalakas pa rin talaga ito at itong si Amay ang nabubugbog sa nangyayaring laban. Tumalsik siya sa Ferris wheel sa pamamagitan ng isang napakalakas na suntok mula sa clown na ito. Sa pamamagitan ng suntok na yon ay nag-collapse ang Ferris wheel at nawasak na ito completely. Dahil dito, hindi agad nakarecover si Amay at natabunan siya ng mga rubble. During this time, humarap naman ang pesky clown sa mga tao habang sinasabing maglaro daw sila ng Q&A ng isang question and answer portion. Sinabi niya kung buhay pa daw ba o patay na si Amay Mask. At sinabi din niya na ang sagot ay nakadepende yun kung babangon pa siya at kung ipagpapatuloy pa niya ang pag-defend sa mga taong ito. Sa pagkakataong ito ay nag-undergo ng napakatinding decision making itong si Amay Mask. Iniisip niya na gamit ang kanyang natural na human form ay hindi talaga niya marireach ang kanyang maximum strength. Ang power na magagamit lamang niya kapag nag-transform na siya sa kanyang monster form dahil nalilimitahan ng kanyang normal na katawan ng isang tao ang paggamit niya ng kanyang mga powers. Naisip nitong si Amay Mask na kung magta-transform siya sa pagkakataong ito, dito na matatapos ang kanyang career. Dito na matatapos ang pagiging isang idol niya, ang pagiging isang kilalang hero, at ang lahat ng bagay na kung saan ay nakilala siya. Subalit kung hindi naman siya magta-transform, maaaring ito ang maging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao sa loob ng amusement park. Naisip din niya na kung hindi niya papatayin agad ang pesky clown na ito, maaaring pagdating ng mga S-class heroes ay mahirapan na din sila dahil napakalakas na nito. Naisip din niya na kung hahayaan niya ang monster na ito na mag-rampage pa at magpatuloy pa ang pagwawala, pwedeng dumating ang point na kung saan ay tatakas sa tatakbo na. Lalayo na ang mga taong ito para manood sa nangyayaring laban at sa pagkakataong yun ay pwede na siyang mag-transform sa kanyang monster form at patayin ang monster nang walang nakakakita. Sa pamamagitan nun, with a little sacrifice, magagawa pa rin niyang maipagpatuloy ang pagiging isang hero ang kanyang career nang hindi nakikilala as a monster. Nasabi din niya na yun lang ang kaya niyang i-achieve, yun lamang ang kaya niyang gawin sa kanyang normal human form kaya wala namang sisisi sa kanya. Pero naalala niya ang sinabi sa kanya ni Saitama previously sa ginawa nilang conversation na kung ano daw ba ang mas importante, kung paano ka nakikita ng mga tao o kung paano mo nakikita ang sarili mo. Nang dahil dito nagkaroon ng isang napaka-decisive na decision itong si Amay Mask at yun ay ang pagtatransform sa kanyang monster form para pigilan at ipagtanggol ang mga taong nasa amusement park. Therefore, at the same time, sacrificing his career, being a hero and an idol. Kahit na nakita na ng clown na ito ang transition sa katawan nitong si Amay Mask, mas inisip pa rin niya na matuwa at magalak nang dahil lang sa ipinagpapatuloy pa rin ni Amay Mask ang pag-gather ng attention para sa kanya. He did not know is napakalayo ng diferensya ng strength at ng power nitong si Amay Mask sa kanyang monster form at sa kanyang normal human form. Tinangkang sipain ng monster clown na ito si Amay, subalit napigilan niya ni Amay nang hindi man lamang gumagalaw. Hindi lang yon, sinuntok din niya ang mukha ng monster clown na completely nagwasak dito. Pinagpatuloy pa nitong si Amay ang pakikipaglaban at ginamit niya pa ang kanyang twisting technique para wasakin ang kanang kamay ng higanteng clown na ito at hindi lang yon, tinadtad niya pa ng napakaraming pagtusok ng kanyang kamay ang katawan nito. Si Saitama naman on the way home dahil iniisip nga niya na kailangan na nilang gawin ang sparring na isinet at in-schedule nila ni Genos. Nakasalubong naman niya si Genos na nagsabing kailangan muna nilang i-postpone at i-cancel ang kanilang sparring dahil nagkaroon daw ng isang imminent monster attack na kung saan ay kailangan ang tulong ng mga S-class dahil napakalakas nito. We then get to see na talagang binugbog at talagang kinawawa nitong si Amay ang clown na monster sa pamamagitan ng kanyang sarili ding monster form. Dito ay humihingi ng tawad ng clown at sinasabing pwede naman daw nilang pag-usapan na lamang ito. Subalit nagulat na lamang siya nang tingnan niya ang itsura nitong si Amay at isa itong nakakatakot, napakapangit at nakakadiring halimaw. Hindi lamang yun, nakita din ng mga tao ang mukha nitong si Amay at maging sila ay natakot at nandiri sa itsura nito.
Matapos ang nangyari yun, napasama din ang video na yon at ang clip sa live stream na nangyari. Nakita ito sa broadcast ng mga balita at nakita din yon itong si Saitama. Nang dahil sa revelasyon na ito ng tunay na itsura at identity ni Amay, nang dahil na nga sa ipinagtapat ito sa kanya ni Amay sa nangyaring pag-uusap sa gitna nilang dalawa, na-realize agad ni Saitama na nasa grave danger ngayon ang buhay nitong si Amay Mask. Sinabi niya kay Genos na mauuna na siyang pumunta sa scene dahil kailangan na nito ng immediate action. Nang dahil na rin sa napakalaking revelasyon na ito, hindi lamang sa Japan kung hindi sa buong mundo ay kumalat ang balita ng tunay na itsura ni Amay Mask na nangangahulugan lang din na mas kumalat at mas lumaki din ang atensyon. Dahil doon, mas lalo pang lumakas ang Monster Clown. And the bad thing here is, mas malakas pa sa isang disaster level dragon ang Monster Clown na ito ngayon. Nagkakaroon siya ng napakaraming arms, isang napakalaking muka pa sa kanyang katawan na may isang napakalaking bibig. Dahil dito, nagpatuloy ang laban sa gitna ng dalawa. Pinagtatadtad ng mga suntok ng Monster Clown ang monster form ni Amay, subalit nagagawa niya yung i-block. Subalit nang dahil na nga sa napakaraming kamay ng Monster Clown na ito, nagawa niyang i-take advantage ang mas maraming number ng kanyang arms kontra kay Amay Mask. Gamit ang kanyang 4 na mga braso ay pinipilit niyang putulin ang buong katawan nitong si Amay habang hinahawakan ng kanyang 2 paa at 2 kamay. Tinangka niya din kainin itong si Amay sa pamamagitan ng napakalaki niyang bibig sa kanyang katawan. Subalit hindi pumayag si Amay na ganito na lamang matapos ang laban at sa pamamagitan ng kanyang overwhelming strength ay nagawa niyang wasakin ang bibig nito na nasa katawan. Now at this point, sumusuko na naman ang Monster Clown pero natuto na si Amay kaya hindi niya na inintay na lumakas pa ito. Pinatay niya na ito sa pamamagitan ng kanyang final blow. Matapos ang laban sa sobrang pagkatuwa ni Amay na natapos na din ito, napasigaw siya ng napakalakas. However, since ang kanyang form nga ngayon ay nasa monster form, para siyang isang halimaw na nagkakonduct ng isang battle roar. Sa paglingon niya sa side ng mga tao, dito niya na-realize na iba na ang tingin sa kanya ng kanyang mga fans. Pinandidirian siya ng lahat. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng mga naitulong niya all throughout these years, ang lahat ng ginawa niya para sa mundo at sa Hero Association ay ibinasura at tinalikuran ng lahat. Dito maging ang hero na si Bluefire ay iniisip na isang halimaw itong si Amay Mask at kailangan na siyang ma-exterminate bago pa ito magwala. This just proves na totoo talaga ang sinasabi ni Amay Mask at ang kanyang logic. Walang kwentang magagawa mong tulong, walang magagawa ang lahat ng contribution mo kung hindi maganda ang itsura mo. Kapag isa kang halimaw, isang halimaw talaga ang tingin sa'yo ng lahat. Despite even seeing na tinulungan nga sila at nagsakripisyo itong si Amay para iligtas at pigilan ang Monster Clown, iniisip pa rin nila at gusto nilang patayin itong si Amay on the spot. May isa pang ang fan na humawak ng isang bato at tinangkang batuhin itong si Amay. Pero napigilan ito nitong si Saitama. Sa pagdating nitong si Saitama ay pinipigilan pa siya nitong si Bluefire habang sinasabing napaka-dangerous daw ng nilalapitan niyang elemento. Pero habang nagtataka itong si Amay Mask na nasa kanyang monster form, napakapangit ng itsura, nagulat na lamang siya nang sabihin sa kanya ni Saitama na "You're so cool", na napakaangas daw nitong si Amay Mask. Dahil alam naman natin na na-appreciate siya nitong si Saitama. Naging siyang isang literal and ideal hero na mas iniisip ang kapakanan ng nakararami at ang pagtulong sa kanila at hindi ang kanyang pansariling benepisyo. Sinabi din ni Saitama na nagkamali siya dahil iniisip niya previously sa nangyaring conversation sa gitna nilang dalawa na napaka-weirdo at napaka-selfish daw nitong si Amay Mask. Subalit pagdating sa nangyaring sitwasyon na ito ngayon, naisip niya na talagang isang tunay at literal na hero itong si Amay. Pero si Amay naman, knowing na wala na siyang magagawa, sira na ang kanyang career, sira na ang kanyang imahe, sinabi niya na itong pagkakataon na ito ang perfect opportunity para maging ang pinakakilalang hero sa buong mundo. Kung papatayin daw ni Saitama itong si Amay Mask, habang nangyayari ang live broadcast sa buong mundo ay makukuha niya ang lahat ng credits. Pero knowing Saitama naman, wala siyang pakialam sa pagkasikat, wala siyang pakialam sa kahit na anong bagay na magbibigay sa kanya ng kakilanlan dahil in every situation and every instances ay pipiliin ni Saitama na gawin ang nararapat. Tinangkang hawakan nitong si Amay Mask ang ulo nitong si Saitama at tinakot siya na papatayin siya nito kapag hindi siya nag-fight back para lamang mapilitan si Saitama na patayin na siya. However, sinabi sa kanya ni Saitama na siguraduhin niyang mahigpit ang pagkakahawak niya sa ulo nito at habang nakakapit ng napakatindi itong si Amay sa ulo ni Saitama ay tumalo naman siya ng napakalakas. Therefore, leaving the scene nang walang nakakahabol na kahit na sino. Sa pagpapatuloy ng kwento, nawala na lamang daw itong si Amay Mask at hindi na siya natagpuan. Nagkaroon ng interview sa gitna nitong si Saitama at ng Hero Association, subalit sinabi naman itong si Saitama na hindi niya alam kung saan nagpunta itong si Amay.
Dito din ay na-explain na napakalaki ng kabawasan na nangyari sa Hero Association nang dahil sa kawalan nitong si MI Mask. Nasabi nila na matapos ang nangyaring insidente sa gitna ng Neo Heroes at ng Heroes Association na kung saan ay napakaraming mga hero mula sa Hero Association ang nag-transfer papunta sa Neo Heroes, ang isa sa nagsisilbing tower at pundasyon na lamang ng Heroes Association ay itong si MI Mask at ang kanyang career as a hero and idol. Subalit ngayong nawala na maging itong si MI, paano na lamang ang mangyayari sa Heroes Association. However, this is where the chapter ends sa chapter 123 ng webcomic. Honestly guys, napakaganda ng meaning ng nangyaring chapter na ito. Nagpapakita lamang dito kung ano at kung gaano katindi ang pagiging isang ideal hero nitong si Amay. Kahit na nakita natin dito ang kanyang napakapangit na itsura, ang mas importante naman ay na-feature dito kung ano talaga ang other side nitong si Amay na hindi natin marirealize at mag-figure out kung magsistick lamang tayo sa anime at sa manga series. Ano na nga ba mangyayari kay Amay? Ano ang mangyayari sa susunod na kabanata? Kung gusto nyo pa ng mas marami pang webcomic chapters, just let me know in the comment section below. If you reached this point, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button. Huwag mo din kalimutang i-follow ang ating Facebook page at ang ating official TikTok account. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.